pinapaalala namin sa mga eskwelahan, Celia at Roel, yung inisyu naming department order last year, binago po namin yung mga guidelines dahil nga sa sobrang init, sa sobrang lakas ng ulan. So yung mga eskwelahan, meron silang freedom na mag-set ng kani-kaniyang policy. Kung tingin nila masyadong mainit, pwede nilang iurong yung schedule ng mga klase nila. Huwag lang masaaga ng alas 5 ng umaga. Tapos maglagay ng mga ventilador sa kanilang mga silid-aralan. Pwede nilang kunin sa kanilang maintenance and other operating expenses or MOOE dahil kada eskwelahan merong ganyan na pondo. At yung iba, nakita ko, iba nga may aircon na ngayon. Kasi mas mura ang kanilang kuryente, lalong-lalo na kung solar power ang kanilang pinagkukunan ng kuryente. Nakita ko yan sa mga liblib na lugar. So, yun ang maganda. Dahil dati walang kuryente, ngayon murang kuryente. Hindi katulad ng ibang eskwelahan, luma na ang kanilang sistema, medyo mas mahal ang kanilang binabayad sa kuryente. Meron din kailangan may lahat ng nagaharang po sa hangin, yung mga yung wind flow, tatanggalin po nila sa mga paaralan. So yun yung mga tapos pag tumama po na sobrang init na, may payapa din na, o libre din ang mga eskwelahan na magsabi na pwede na mag-alternative modes of learning. Anong ibig sabihin yan? Pwedeng mag-hybrid or pwedeng mixed form. Yan. Pwede pong gawin ho yan. So, nasa jurisdiction ho yun ng mga admin ng eskwelahan. Pero minsan, Secretary, di ba, may mga LGU, mga mayor na sila mismo yung nagdideklara na suspended ang klase o kaya online. So, susunod din po doon yung mga public schools. Tama po ba? Tama po yun. Dahil sila pong nakakalam po talagang ano talaga yung panahon sa kanilang lugar. Nabutan ho kasi namin, may polisiya, pag signal number 1, cancel na po ang paaralan, ang pag-aaral sa elementary. So maraming nagsabi din mga mayor na sana hindi ganon. Dahil minsan, signal number 1 nga sa isang lugar, pero sa kanilang lugar, hindi naman umuulan. So nakakapasok naman yung mga bata. So yun ang kaya binago namin yung polisiya na mas malaki yung palugit sa ating mga LGU or local government units, sa mga mayors. Pwede sila magdeklara ng cancellation kung talagang maulan o kaya talagang mainit at tingin nila hindi makakapag-aral ng mga bata. So sir, kapag sobra ng mainit ang panahon, meron po ba kayong policy na ipagbabawal muna yung mga activities outside the school? Kasi naalala ko noon, may nangyari sa may Kabuyaw, parang meron silang activity outside na may mga nahimatay na mga bata dahil ang tindi ng init. Opo. Dinidiscourage po namin yan sa ngayong summer na indoor na lang gawin yung mga activities. Or at the very least, kung outdoor, talagang kailangan outdoor, gawin under yung sa ilalim po ng mga covered court or covered area. Dahil sobrang nga talagang init, kailangan protektahan ng kalusugan ng ating mga mag-aaral. So lumilitaw po, Secretary, na walang parang standard na policy o na pinatutupad ang DepEd. Ito ay depende kasi magkakaiba yung sitwasyon sa iba't ibang depende lugar. Sa local o sa admin. Kasi may lugar na baka antindi ng ulan or init, sa iba naman hindi. So depende ho sa sitwasyon sa mga eskwelahan. Ang standard policy natin is mag-implement tayo ng cooling measures. Yun po yung nabanggit natin pagbibili ng electric fan, yung paglalagay ng mga ventilation, sigurado hindi nakaharang yung mga pintuan, yung mga bintana, yung mga nagbibigay ng hangin sa isang lugar. So yun ay standard sa lahat ng ating mga eskwelahan. Pero may room for localization or for innovation kada eskwela. Hindi fixed policy para sa lahat. Pero ang policy natin, protektahan talaga ang kalusugan ng mga bata at ang mga guro.